Ano naging problema, sir? Bakit yung nirereklamo yung agency? Bali kasi sir, ang kontrata namin is 9 hours lang yung time ng pagtatrabaho. Tapos pagdating namin doon, naging 11 hours. Kung magkakaroon po ng parang overtime, sobra sa siyam na oras, kailangan po silang bayaran, Ginoong Cartulfo. Sabi po ng Universal Declaration of Human Rights, pag pinagtrabaho natin ang isang manggagawa, kailangan siyang bayaran ayon sa kasunduan. Nag-offer daw sila ng settlement na worth 30,000 pero hindi daw tinanggap nina Eric at Danilo. Hindi po pwede yan, Ginoong Cartulfo. Again, kung meron pong ganitong papel at merong ganitong dokumento na nagsasabi na ito ang ganitong bayad na tatanggapin ng manggagawa, yun po ang dapat nilang ibigay. Kung hindi po magbabayad si agency, kulong. Yun pong may-ari ng agency, Ginoong Cartulfo. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Kayong dalawa ay pinapunta sa bansang Russia bilang isang welder, tama ba? Sir, Tapos ano yung sir yung naging problema? Bakit kayo bumalik dito sa bansang Pilipinas? Ano ba yung naging problema dun sa inyong trabaho? actually sa trabaho wala namang problema. Ang naging problema lang sa kontrata, oras lang naman ang hindi nasunod. Pero kamusta naman yung bayad? Okay naman sir. Okay, so sa bayad wala naman problema, yung sa oras nagkaroon ng problema, hindi nasusunod, parang nag-overtime. Sir, Pagkatapos, kayo ay nagpa-request ba na i-cancel ang kontrata at bumalik na dito sa bansang Pilipinas? Yes sir, yes. Ngayon sir, matanong ko lang, nagkaroon ba ng official na pagbabayad kayo doon dahil na-cancel ang kontrata ninyo? Tinapos niyo yung kontrata ninyo? Hindi sir natapos yung kontrata ko. Hindi ko tinapos yung kontrata ko. Actually, 10 months lang ako doon tapos nag-resign ako. Okay, ilang years ba dapat sir yung inyong kontrata? Dalawang taon din. So, 2 years ang contract, tumagal ka lang ng 10 months, bumalik ka. Matanong ko lang sir, nagkaroon ba ng cancellation fee or anything regarding doon sa kontrata? Wala sir, wala. So, walang hiningi sa'yo. Yung pamasahe ba pa uwi, sila din ang sumagot? Sir, So, sila ang sumagot lahat sa pagpapauwi sa'yo kahit hindi mo tinapos yung 2 years na kontrata. Yes sir, yes sir. May nakasaad ba sa kontrata, sir, na kung sakali, kung hindi mo tinapos, meron mga possible penalties or fee na babayaran? Wala naman. Okay. So anong nangyari? Sinagot lahat. Pagbalik nyo dito, ano naging problema, sir? Bakit nyo nirereklamo yung agency? Actually kasi sir, yung oras ng overtime doon sa kontrata, bali kasi sir, ang kontrata namin is 9 hours lang yung time ng pagtatrabaho. Tapos pagdating namin doon, naging 11 hours. Yun yung complaint namin doon So lumampas ng 3 hours, kaya nangyari dahil 11 hours na, ikaw ay nagpa-request na umuwi dahil nag-resign ka na. Yes sir. So ano sir yung hinihingi ninyo dun sa agency? Kasi nagkaroon kayo ng mediation dun sa DMW, di ba? So ano sir yung punto? Bakit nyo po binabalikan yung agency? Dahil parang naloko kayo dun sa extra 3 hours? Actually sir, yung nire-reklamo namin, yung sobra doon sa kontrata na pinirma namin Kaya nga sir, yung additional 3 hours ng trabaho na wala sa kontrata, yun ang inireklamo ninyo. Tama ba? Yes sir, yes sir. Okay. Okay, pangunahin po dyan, ulitin po natin ang prinsipyo ng batas sa Pilipinas. At this is the universal law or universal legal principle kahit po sa bansang Russia. The contract between two parties is the law between them. So, ibig sabihin, kung ang kasunduan na pinagdaan ng mga manggagawa natin dito sa Pilipinas sa kanilang pagdating sa Russia, 9 na oras lamang sa ganitong halaga ng kabayaran, yun po ang dapat ipinapatupad. Now, kung magkakaroon po ng parang overtime, sobra sa 9 na oras, kailangan po silang bayaran, Ginoong Cartulfo. Kahit po doon sa batas sa Russia, ang sinasabi po dyan, work done must be work paid. Hindi pwedeng may tiway dyan, lalo man niya na pinagkakakitaan yung ginagawa ng ating mga kababayang manggagawang Filipino. So, ang tanong dito, sino sisingilin nila? Yung agency po sa Pilipinas, Ginoong Cartulfo. Yes. Kasi po, meron po yung tinatawag na subsidiary liability. Dito po sa kasalukuyan, Ginoong Cartulfo, ang problema po ng mga agency dito, dahil wala po silang ibang maituturo, nagiging principal liability po sila. Sila ang pangunahing may tungkuling gampanan yung mga obligasyon ng mga foreign employers, at yan po yung kailangan nilang gawin, bayaran oras, at kung hindi po magbabayad, kasong kriminal na po yan. Bawat araw na hindi nila binayaran ng overtime,
kasong kriminal, Article 280 ng Labor Code of the Philippines ang kahihinatnan po niyan. So, with that said, attorney, no, dapat talaga masunod or sanctity of the contract na sinasabi nila na dapat kailangan talaga sundin. Kung 9 hours ang trabaho, 9 hours ang trabaho. Of course, may additional na mangyayari na kung 3 hours man yun, parang may additional cost yun para sa kanila. Ganun po ba, attorney? Tama po kayo, Ginong Cartulfo. Kasi universal din po yung prinsipyo. Nagtrabaho natin ng isang tao. Dapat po, bahagi po yun ang tinatawag nating United Nations Declaration of the Security of Labor. Ibig sabihin, sa buong panig ng buong mundo, sabi po ng Universal Declaration of Human Rights, pag pinagtrabaho natin ang isang manggagawa, kailangan siyang bayaran ayon sa kasunduan. Hindi ho po pwedeng tumakas dyan itong agency rate. At dahil po sa bansang Pilipinas, lalo nang mahigpit, may bayad talaga. At kung hindi po magbabayad si agency, kulong yung pong may-ari ng agency, Ginong Cartulfo. So, sinubukan na makipag-ugnayan ng ating tanggawan dun sa agency pero tumanggi na silang sumagot sa ating programa. Pero nag-offer daw sila ng settlement na worth 30,000 pero hindi daw tinanggap nina Eric at Danilo. Yan daw ang binabanggit ng agency. But ayon daw dun sa record, may binabanggit na higher price na napag-agrihan pero biglang binababaan ng agency. So ano pong masasabi natin doon, attorney? Hindi ho po pwede yung Ginong Cartulfo. Again, kung meron pong ganitong papel at merong ganitong dokumento na nagsasabi na ito ang ganitong bayad na tatanggapin ng manggagawa, yun po ang dapat nilang ibigay. Lalo pong bumibigat ang pananagutan nito pong mga agency na to sa ganyang klase ng pagmimenos ng kanilang dapat bayaran doon po sa mga manggagawa. Okay. Bumibigat po in the sense that lumalaki yung kung hindi nila mabayaran, lumalaki yung pananagutang kriminal sa hindi pagbabayad ng tamang sahod. So, with that said, attorney, no, malaki talagang pananagutan ng agency kasi talagang parang sinabi, ito lang ang gagawin pero more than what is expected of them. So, kahit sino talaga, feeling talaga nila na parang naloko sila. Hindi po ba, attorney? Tama po yun. Kaya nga po bahagi po ng ano yan bahagi po ng pananagutan pananagutang kriminal, Ginoong Cartulfo, dahil sa totoo lang po, hindi naman mali magpatrabaho sa ating mga kakapwa Pilipino. Nakiusapan po yung mga yan, tumanggap ng tungkulin sa labas ng bansa, abay pinagtiisan, mahiwalay sa pamilya, pagkatapos ganunin lang. Hindi po pinapayagan yan, Ginoong Cartulfo. Alright, with that said, attorney, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at mula pong muli dito sa Paniki Tarlac. Nagpapasalamat po si Batas Mauricio sa pagkakataong makasama sa paglilingkod ni Ginoong Cartulfo. Magandang araw po. Gusto ko lang panawagan itong Cleopatra International Placement Agency regarding dito sa mga tao na lumapit sa amin. Kung kayo ay nangako ng ganitong klaseng oras ng trabaho, then dapat, yun talaga dapat ang sundin. Pero siguro sir, gusto ko lang din sabihin sa iyo no, bilang advice na sinubukan mo ba kausapin yung agency mo regarding dito sa oras ng trabaho? Yes, sir. Yes, sir. Anong sinabi mo sa kanila? Actually, sir, kasi ganito yon na nung pumirma kami ng kontrata dito sa Pilipinas, okay naman. Then nagkaroon lang ng problema talaga, sir, nung pagdating na doon sa Russia, doon na sa company. Mismo si company na kasi ang nagbago eh. Tapos, pinarating namin sa agency, walang nangyari. Wala silang tugon, walang aksyon. Okay, regarding dun sa oras ng trabaho. Yes, sir. Bakit daw binago ng kumpanya ang oras ng trabaho? Ang sabi ng company, sir, yung daw talaga yung policy nila. So, ibig sabihin, alam ni agency, saka ni counterpart ni agency sa Russia na ganun talaga yung system ni company. Pero, although hindi naman namin alam talaga na ganun, Okay. na lang kami, wala na kami magagawa kasi nandun na kami. So sir, ang sinasabi ninyo regarding do sa oras ng trabaho na dapat from the get-go, ito na kaagad yung oras na binabanggit. Yes, sir. Kung sakali nagkaroon ng mediation or pag-uusap and settlement na may inoffer na, di dapat yung DMW yung tatayo para sa inyo. Ang magsasabi na talagang ito yung napag-usapan, ito dapat ang sundin. Kasi kung hindi, magkakaroon ng problem ang lisensya ninyo. Di po ba? Yun na nga, sir, ang nirereklamo namin doon eh. Bakit hindi tumayo talaga si DMW para doon sa napag-usapan namin? Kaya kami, sir, dumulog sa inyo kasi yun talaga Yes. point namin. Yun ang nagiging problema na kung saan nagkukulang yung mismong isang ahensya ng gobyerno na imbis na i-acknowledge yung naging usapan, parang hinahayaan lang kayo na babaan yung bayad na dapat ibigay sa inyo.
Tama sir, tama kayo sir, tama. Alright. So with that said, no, after sir ng programa, tawagan namin kaagad kasi mukhang hindi pa sumasagot itong DMW na to. Kausapin natin mamaya-maya. So with that said, sir, asahan ninyo na magkakaroon tayo ng update regarding po dito sa reklamo ninyo. Okay, sir? Okay sir, okay sir, okay. Alright. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sir. Alright, so magkakaroon tayo ng update regarding dito na hindi tayo matatapos hanggang sa makuha natin yung sagot ng DMW at anong aksyon ang gagawin nila. Kasi unang-una, may hinawakan silang kaso, hindi nila naresolbahan, or kung pumayag man ng ganitong presyo, bakit sila binabaan? Parang binabarat yung mga kapwa Pilipino natin. So, if talagang, let's say, Department of Migrant Workers, then they have to stand for the migrant workers. Hindi po pwede yung ganitong klaseng estilo na parang gagansyan o lolokohin ng agency na, oh, ito ha, tapos pagka wala na yung agency or yung DMW, biglang bababaan na. Hindi naman tama yun, hindi yun fair. So, with that said, dyan tayo magtatapos sa ating programa ngayon. Ito ang Pambansang Sumbungan Bitag Helpdesk. Kami po nagpapasalamat sa Bitag, lalong-lalo kay Sir Ben at Sir Carl na natulungan kami sa problema namin na malutas. Yung reklamo namin sa agency namin na nakuha namin yung settlement agreement na napagkasundo namin sa DMW ngayong araw na to. Nang dahil sa Bitag, maraming salamat po.